At sa punto ito, makakausap natin ang nangunguna sa senatorial race na si dating MTRCB Chairperson Grace Poe. Magandang tanghali po, Ms. Grace. Hi, magandang tanghali, Pia. At sa lahat po na nakikinig, magandang tanghali po. Naku, Ma'am Grace, mukhang maganda nga ang iyong tanghali, ang iyong kahapon, ang iyong ngayong araw na ito. Talagang nangunguna pa rin po kayo. Ano hong pakiramdam po ninyo? Siyempre po, ako'y nagpapasalamat sa mga nagtiwala. Pero masaya rin po ako sapagkat ito po'y panalo, hindi lamang po para sa akin, kundi lalong-lalo na po para sa alaala ng tatay ko. Sabi nga po nung ilan sa mga expert na na-interview po namin, Ma'am Grace, tila parang yung sentimiento daw nung binoto ka, parang yung sinasabi nila gusto kasi nilang tuldukan daw o bigyan ng closure yung pagtakbo ng iyong ama noong 2004. Tingin niyo po ba ito po yung naging ito yung nangyari sa inyong kaso? Malamang po, yan naman talaga yung dahilan kasi sino po ba naman ang mag-aakala na isang baguhan katulad ko at hindi naman po ganon kabigat ang aking makinarya ay magwawagi sa ganong pwesto. Kaya para sa akin po, marami itong mga nakakaalala pa kay FPJ at bagamat siguro mas matanda na sila, no? Marahil ay pati naman yung mga anak nila ay lumaki ring naririnig ang storya ni FPJ o kaya pinapapanood ng kanilang mga magulang yung pelikula. So para naman sa akin, hindi naman po kasi paghihigante. Ito ay para maipagpatuloy yung pangarap niya na sana mas makatulong pa sa maraming tao kasi ang posisyon sa gobyerno ay nagbibigay daan para mas marami kang matulungan. At ma'am, sabi po ng COMELEC, kung posible daw yung mga nangunang senatorial candidate, baka iproklama na raw nila mamayang gabi. May mga paghahanda na po ba kayo para sa proclamation at victory party, ika nga? Wala po naman kaming pinaplanong victory party sa ngayon. Pero yung totoo po noon, parang ang huli namang nadinig ko ay mukhang hindi na yata mapoproklama ngayon. Parang madidelay uli. So medyo bitin po kami. Pero ang pinagsabihan ko na po yung mga tumulong talaga sa akin, lalo na po yung nanay ko na nasamahan ako. Kaya sabi ko, wag muna gumawa ng appointment ngayon o kaya bukas. So, sabi po ho ng inyong ina doon sa inyong kampanya, pagbutihan niyo raw. Ano ho ba yung inyong unang balak gawin kapag kayo po ay naupo na ganap na senador? Alam niyo po ngayon na pinirmahan na ng ating Pangulo ang K-12 bill. Siguro dapat tutukan rin ang magkaroon ng isang standard lunch program sa mga public elementary schools. Yung isang ang napanood ko na documentary sa GMA7, yung real-time, parang yung poverty incidents, hunger incidents ay patuloy pa rin na 6 out of 10 ay ay nag-aalala kung saan makukuha ang kanilang susunod na pangkain sa pamilya. So para sa akin, importante po yan. Isa po yan sa ipaglalaban ko. Pagtutok na rin sa sektor ng agrikultura na dapat matulungan at yung security of tenure, dapat pag-aralan talaga yan at Freedom of Information Bill na aking sinusuportahan. Ma'am Grace, sa ngayon ano ho bang pakiramdam nyo na meron ho bang kaunting kaba? Kasi naalala ko po nung kayo po ay nasa Amerika pa po, di po ba talagang itinuon nyo inyong pansin sa pagpapalaki sa inyong mga anak? Naisip nyo ba na eto't masasabak rin kayo sa politika? Hindi ko po talaga. Siguro nung ako po'y nasa kolehiyo, dahil ako po'y aktibo sa mga aksyong ng mga estudyante para sa social causes. Pero nung ako po'y naging isang ginang, hindi ko po muna inisip yung mga bagay na ganyan. Kaya nga ngayon bago talaga to. Pero unti-unti naman po tayong namulat dito sapagkat alam mo, 9 na taon rin ang nakalipas magmula nang namayapa ang tatay ko. Marami rin po tayong sinalihang iba't ibang mga protesta at mga organisasyon para ipaglaban ang katotohanan. At ako naman po ay nanilbihan ng 2 taon sa isang ahensya ng gobyerno, bagamat maliit lang. May politika rin po yun dahil kailangan din po ng demokrasya ng diplomasya para makapasa ka ng mga polisiya. Ma'am, yung panganay po ninyo, talagang si Brian po, naging aktibo po sa inyong pangangampanya. Ano naman ho ang kanyang magiging kontribusyon ngayon na kayo po ay magiging ganap na senador po?
Alam mo, ito nga'y nakakatuwa eh. Nung unang nagdeklara na ako'y kasama sa lineup ng Team Pinoy, medyo nagulat rin po ako. Iisa lang po yung staff ko. Yung staff ko po, yung anak ko, na political science student noon, senior political science student sa college. Siya lang po yung tumulong sa akin na magbuo ng team. So ngayon, siya rin siguro ang tutulong sa akin para maisaayos ang opisina kung sakasakali pong pagpalarin. Pero yung anak ko po, ang talagang matagal na rin niyang pangarap ay sumama po sa showbiz. So sabi ko, tapusin na muna niya yung kailangan niyang ayusin para sa akin. Sabi ko, may choices ka. Pwede ka dun sa kabila o kaya pwede kang mag-intern kay Wally at kay Jose sa Itbulaga o mamili ka kung saan mo gusto. Pero nangako ho ba siya sa inyo na tutulong muna siya sa pagtayo ng inyong opisina bago siya sumabak sa showbiz? Oo naman, kasi syempre naaawa rin yan sa akin at saka alam niya na yan naman ang kanyang pinag-aralan. Sa makatuwid nga po, halos lahat ng kasama ko sa team, mga naging professor niya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga naging volunteer natin. Pero ang pinaka-importante talaga sa lahat ay ang tulong ng aking asawa at syempre ng aking nanay. Pero yung asawa ko po talaga, kahit hindi po yan nag-e-epal at lumalabas kung saan-saan, siya talaga yung nag-ayos nung schedule, lalong-lalo na po nung ating mga plano sa media. Ma'am, sabi niyo po, sinabihan niyo po ang inyong ina, si Miss Susan, na wag na siyang mag-schedule ng kahit ano ngayong araw na ito. Baka naman ho siya ay may hinahanda ring selebrasyon para po sa inyo? Actually, alam mo sa amin, may konting ulam lang at magkakasamang pamilya, selebrasyon na yon. Hindi na po ako naghahanap ng malaking selebrasyon, pero maaaring siguro sa paglaon ng mga araw, baka magkaroon ng konting salo-salo kasama ng mga sumuporta sa atin kasi alam mo, Pia, nagpunta po tayo mula Hulo hanggang Apari at marami po talagang nagkusang loob na tumulong sa isang kandidato na dehado katulad ko. Kaya syempre kahit papano naman, lahat naman ay bitin para magkaroon ng isang pag-reunion. Alright, Miss Grace po, maraming salamat po sa inyo at magandang tanghali po muli. Maraming salamat, Pia, sa lahat ng nanunood. Maraming salamat po. Salamat din po.